Ako si Maria at ito ang aking kwento. What happened to her? Did you kill her? Biglang kinwelyuhan ni Maximus si Oscar ang siyang tinawag niyang makakatulong sa bata. Meron itong karanasan sa mga ganong sitwasyon, lalo na sa mga traumas. Maging si Gian na naroroon sa loob ng silid ni Sanya ay nagulat sa ginawa ni Maximus sa kanilang kaibigan. Relax dude, I just put her to sleep. Agad na depensa ni Oscar dito. Tama si Oscar, Maximus. Look, she's just sleeping. Dagdag pa na sabi ni Gian na hinawakan ng magkabilang balikat ni Maximus at nilayo sa kaibigan. Kahit papano ay nakatulong ang sinabi nila para kumalma ito. Baka kung hindi ay wala na sa mundo si Oscar ngayon. Kilala pa naman nilang magalit si Maximus kaya kahit na sinong nakakakilala dito ay hindi gugustuhin na makasama to. So what happened to her? She has a trauma. I am sure na nagkaroon ng traumatic event noong siya'y bata pa. Based on my consultation, hindi siya ganong kalalabat as sa ginawa niyang pagdukot sa kanya na-trigger to at malaki ang chance na maulit ang ganitong situation. Kapag hindi naagapan kaagad, maaari itong mag-cause ng injury sa bata. Oscar was a licensed psychologist on his side. Meron siyang 3 personal na doktor at isa doon si Oscar. Kaya siya kaagad ang pinatawag niya kay Gian dahil alam nitong gagawin sa ganong sitwasyon. Alam niya na nag-cause ng trauma ang ginawa nilang pagdukot, dito kung kaya dapat lang napanagutan nila ang kanilang nagawa. Mukhang hindi rin tuloy nila maitutuloy ang plano ng pagtatanong sa bata. Ang best na mas gawin na ipaalam kay Alicia ang nangyari sa anak. Kahit pa na magagalit ito sa kanyang ginawa ay wala siyang choice. Ayaw naman niya na mapahamak ang bata lalo na at siya ang may kagagawa nun. I understand what you are saying, Oscar. Ibabalik din namin siya kapag okay na siya. Napabuntong hininga si Oscar sa sinabi ni Maximus at kumuha ng prutas sa gilid ng mesa ni Sanya at kinain ito. Ano ba kasing naisipan niyo at kinuha niyo siya? Bawal ang abduction sa organization natin ha. Ikaw pa man din ang boss. Aray, biglang binatukan ni Gian si Oscar dahil sa sinabi nito. Hindi kami basta-basta nangunguha ng bata. May tatanong lang sana kami sa kanya at hindi mo na kailangang malaman. Abat, anong hindi? Sir Doctor, karapatan ko yun. Shut up guys, baka magising si Sanya. Biglang putol na sabi ni Maximus sa kanila ni kinatahimik ng dalawa. Si Oscar naman ay nagulat, lalo nang lapitan ni Maximus ang batang babae at hawiin ang buhok nito. Kitang-kita niyang pag-alala sa mukha ng kanilang boss habang nakatingin sa bata. Namamalikmata lang ba ako sadyang nag-aalalang ekspresyon ni Maximus? Bulong ni Oscar kay Gian nang makalapit siya dito. Sanya is one of Alicia's daughter. Si Miss Alicia? Napalakas ang boss nito kung kaya sinamaan sila ng tingin ni Maximus. Get out! Walang nagawa ang dalawa kundi ang lumabas at doon ipinagpatuloy ang kwento. Nang marinig ang buong pangyayari, hindi maiwasang mamangha ni Oscar kay Maximus. Kahit na nasasaktan to sa katotohanan na may anak ang asawa, ay tinutulungan pa rin niya ito at minamahal ang anak ng asawa. So anong sunod sa plano niyo? Baka susunod malaman ko na nagdemandahan na sila ng boss dahil sa pagkuha niyo sa anak niya. Malabong mangyari, isa pa alam ko na mahal din ni Alicia si Maximus. Mas ginusto lang niya na paglaanan ng buong atensyon at oras ang anak at ang dalawa pang nawawala. Sa bagay, kung ano man ang susunod na mangyayari, excited ako. Napailing si Gian sa narinig at hinayaan na lamang si Oscar. Maging siya hindi alam ang susunod na mangyayari kung kaya pati siya excited sa susunod. Though alam niya na may kasalanan sila kaya dapat lang na maghanda na sila sa magiging consequences na nagawa na yon. Hindi mapakali si Alicia at kanina papabalik-balik. Mula sa kanyang kinatatayuan, magtatanghali na at malapit nang maging 24 hours ang oras ng pagkawala ng kanyang anak. Ayon kay Dr. Veralyn, kapag 24 hours na itong nawawala, kailangan na muli nilang mag-report kay Detective Sanchez. Sa nakalipas nga lang na magdamag ay hindi nakatulog si Alicia sa kakaisip sa anak. Kung nasa maayos ba ito nalagay o hindi kaya naman, kung nakakain na ba ito lalo na't umaga na. Makakaidlip man siya, mananaginip naman ng tungkol kay Sanya na nangihingi ng tulong. Kung kaya hindi na siya makakatulog pa. Lahat ng kasama nila sa bahay ngayon ay nag-aalala na kay Alicia.
Lalo na kay Sanya. Nakita na nga nila si Naomi. Tapos ganito naman ang kinalabasan, si Sanyang nawawala. Although hindi lang naman si Sanya pero syempre si Sanyang naiwan sa kanila. Tapos magiging ito'y nawawala. Wala daw pa talagang kopya ng CCTV sa mall, doktora. Tanong ni Alicia dito na ilang beses na rin niyang naitanong sa kaibigan. Iha, calm down. But tita, how can I calm down? It's my fault. Nawawalang mga anak ko ngayon. It's my fault. Kalmado lang noong unang magsalita si Alicia, pero kalaunan ay napasabunot na ito sa buhok na tila nababaliw. I need to find them. Yeah, I need to find them. Dali-dali niyang kinuhang kanyang bag, keys at cellphone. Maiwan kayo dito. Kapag 24 hours na kay Detective Sanchez tayo dumiretso. Tawagan niyo ako kapag nandun na kayo. Pagkasabi niya noon ito malikod na ito para umalis doon. Pero Alicia, hindi natuloy ang tawag ni Naomi sa kaibigan nang pigilan siya ni Doktora Vera Lynn. Hayaan na natin siya. Kung yun ang magpapagaan ng loob niya, hayaan natin. Dahil doon ay walang nagawa si Naomi kung hindi hayaan ng kaibigan. I cannot imagine myself being on Alicia's shoes. Nawawalan 3 niyang anak and never niyang nahawakan ng mga to after niyang ipanganak. The love and care of a mother was unconditional, even if it can cost her life. For the sake and safety of her children, she will do everything she can. Napasang-ayon sila sa sinabi ng ina ni Lorraine. Lahat sila ay nag-aalala, pero alam nilang mas lalo na si Alicia. Kaya tama nga na hayaan na muna nila si Alicia para magawa nitong nais niya. Hello ma'am, tanong na lalaki sa kanyang telepono. They are always ready ma'am. Dating gawi? Sure, no problem. Anong pangalan niya? Alicia Gavino. Okay, copy ma'am. Send mo na lang sa akin ang pictures niya. Noted ma'am. Hindi ka mabibigo sa amin. Pagkababa nito ng kanyang cellphone ay napangiti siya ng malaki. Siguradong malaking pera na naman ang makukuha niya sa suki niya na yon. Maya-maya ay nagtunog ang notification ng phone niya at naipadala na nito ang larawan. Sayang ka. Ang ganda mo pa naman, Alicia. Well, mas okay to. Malaking mabibenta ko sa'yo. Tumawa ng malademonyong lalaki dahil sa kanyang naisip. Kapag binenta niya to sa auction party ay siguradong pag-aagawan siya ng mga to. Tumayo na siya at naglakad papunta sa kanyang mga tauhan. Boys, may trabaho ako para sa inyo. Lumingon ng mga kalalakihan na madumi ang damit lalo ng kanilang itsura. Kay babaho din dahil ilang araw nang hindi naliligo. Meron pang mga grasa ang kanilang mukha nang sumilay ang ngiti sa labi nila. Pagkain, siguradong pagkain ang kapalit. Para sa mga naroroon ay mahalagang pagkain. Pinapakain sila ng kanilang amo kapalit ng pagtatrabaho para dito. Ang trabaho na yun ay mamalimos. Since expert na sila doon, ay pumayag sila lalo pat may tirahan sila at pagkain araw-araw. Boss, umalis yung babae na may bracelet. Kinuha siya ng isang babae. Nakilala siya. Maya-maya pang sabi ng isa sa tauhan ng lalaki. Nagtaka at nag-isip pa siya nung una kung sino ito hanggang sa maalala niya. Hayaan nyo na, wala nang silbi yun. Mag-focus kayo sa trabaho nyo. Yes, boss. Sa isang banda, naroroon ang isang batang lalaking tahimik na kumakain at kay bilis kong sumubo ng pagkain. Wala siyang pakialam kung puno ng bibig niya, basta maisubo niyang laman ng plato niya. Kahit ganun silang lahat, ibinubusog sila ng kanilang amo, kung kaya hindi umaalis ang mga to sa poder nito. Since wala naman silang ibang tutuluyan. Hoy Tisoy, amin na yung pagkain mo. Bala kong pang ubusin ang usapan, titirahan mo ko. Biglang dumating ang mas matanda sa kanyang batang lalaking payat. Tinulak pa siya nito sa upuan kaya tumalsik siya sa sahig. Kinuha nitong pagkain niyang tira at kinain yon. Sa susunod, magtinda ka na Tisoy. Yun ang dahilan kung bakit nagmamadali siyang kumain dahil merong mas malaki sa kanya na kumukuha ng pagkain niya at wala siyang magawa dahil marami sila. Talo ng 5-1, lalo na't paslit pa lamang siya. Pero alam niya na kaya niyang lumaban, sadyang ayaw niya lang at ang gulo at pagagalitan siya ng kanilang amo. Uminom na lamang siya ng tubig at naglakad paalis doon. Kahit papano'y dumigay na siya at sapat na yun para makapaghintay ng susunod na kainan. Kailangan pa niyang sumabak sa panlilimos para makakain kapag uwi niya. Nakatitig si Maximus kay Sanya habang binabantayan niya ito. Hindi niya alam ngunit merong parte sa puso niya na gusto niyang manatili para hindi na maulit ang pag-iyak nito kanina. Ayaw niya na nakikita itong umiiyak dahil pakiramdam niya ay nasasaktan din siya.
Marahil dahil yun nakamukha ng asawa ang bata. Sa sobrang pagmamahal niya sa asawa, maging ang anak nito ay ayaw niyang makitang nahihirapan. Siguro kung nagkaanak sila ni Alicia ay kamukha din ito. Walang problema sa kanya kung kamukha muli ng babaeng anak at ang mahalaga ay anak nilang dalawa. Dugo niya at ni Alicia. Napangiti siya sa isipin na yon, ngunit agad din itong nawala nang makitang dumilat biglang mata ng bata. Napatayo siya dahil doon at kaagad na tinanong ang bata. How are you feeling? Are you okay now? Napatingin ito sa kanya at kita niyang gulat at takot sa mata nito. Ramdam ni Maximus na magwawala to kung kaya inunahan na niyang bata. Don't be afraid. Mabait akong tao. Pasensya na't kinuha ka namin pero mapagkakatiwalaan mo ako dahil asawa ko ng mommy mo. Kusang napahinto si Sanya nang marinig ang huling sinabi nito at napakunot ang noo. Napatitig naman doon si Maximus dahil talagang kamukhang kamukha to ni Alicia. Kahit na mga simpleng gesture o expression nito ay iisa. Parang kausap niyang batang si Alicia. Your father is so lucky to have you, Sanya. Who's mommy? Of course, my wife, your mommy, Mommy Alicia. Natahimik si Sanya dahil sa sinabi ng lalaking kaharap niya. Hindi niya ito kilala at mas lalong hindi niya alam kung bakit siya nito kinuha. Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Kita pa niya ang pag-aalala sa mukha ng lalaki na bumangon siya. Kaya mo na ba? Sabi ni Oscar, kailangan mo pa ng pahinga. Oscar? Muling taka niya tanong niya. Yung doktor na tumingin sa'yo. Napatango si Sanya sa narinig at nilibot ang mga mata sa paligid. Plain lang ang buong kwarto, tila guest room yon. Merong cabinet na malaki, table sa tabi niya at may vanity at aircon. Kulay puti na may pagka-gray ang kulay ng paligid na siyang nagpaaliwalas sa loob. Sabi mo po asawa ka ng mami ko, edi ikaw ang daddy ko? Agad na umiling si Maximus sa tanong ng bata at muling naupo sa kanyang kinuupuan. Nakita niya naman na kalmado na to kaya walang problema. Hindi ako ang daddy mo. Pinanganak ka ng mami mo, kakakasal pa lang namin. Kung ganon, sino pong daddy ko? At saka kung kakakasal niyo pa lang, bakit niyo ako pinamigay? At bakit niyo ako kinuha? Natigilan si Maximus sa daming tanong ni Sanya sa kanya. Kung tutuusin, karamihan ng tanong nito ay wala siyang maisasagot. Tanging si Alicia lang ang makakasagot noon sa kanya kasi maging siya hindi niya alam. Mas mabuti ko ang mami mong tatanungin mo siya na unang dalawang tanong. Pero kung bakit ka namin kinuha ay para sana magtanong sa'yo tungkol sa mga kambal mo. Kambal? Taka nitong tanong. Yes, may kakambal ka. 2, triplets kayo to be exact. Nung nagkahiwa-hiwalay kayo ng foster parent mo na si Naomi, maging sila'y nawala. Ikaw ang tanging naiwan. Kambal? Triplets? Si mama? Napahawak si Sanya sa ulo niya dahil sumakit yon. Nakarinig siya ng sigaw at ingay sa kanyang isip at tila sa kanyang alaala, ngunit nawala din yun agad. Ngunit nandoon ang pakaramdam na tila nasaksakan siya. Wala man siyang maalala tungkol sa sinasabi ni Maximus ngunit ramdam niya na merong puwang yun sa puso niya. Are you okay? Tatawagan ko si Oscar. No, ayos lang po ako. Sumakit lang biglang ulo ko. Napabuntong hininga si Maximus dahil doon. Hinimas niyang buhok ng bata habang nakatitig dito na nag-aalala. Ibabalik kita kaagad sa mommy mo lalo na't may nararamdaman ka. Nabanggit na lang rin ni Maximus ang ina niya. Naisip niya na bakit hindi sila magkasama. Bakit po ibabalik? Hindi ba mag-asawa kayo? Di ba dapat magkasama kayo sa isang bubong? Ha? Yun ang unang beses na hindi alam ni Maximus kung anong sasabihin niya. Ang dami-dami niyang meetings na napupuntahan na malalaking deals ang nakasalalay pero hindi man lang siya kinakabahan. Ngunit dahil lang sa tanong na yon ni Sanya ay naubusan siya ng sasabihin. Napabuntong hininga siya at nagsalita. Ang alam kasi ng mommy niyo, hiwalay na kami. Pero ang totoo, peke ang divorce papers na pinirmahan niya. Huwag kang maingay satin-satin lang to. Tumango si Sanya sa sinabi ng kaharap at bumulong din katulad ng huling sinabi nito. Ano po yung divorce papers? Dahil doon ay natigilan si Maximus at maya-may natawa kung kaya napasimangot si Sanya at nag-cross arms dahil sa pagkapahiya. Sorry, nakalimutan ko bata ka pa rin pala kahit na anong matured mong kausap. Sabay gulo nito sa buhok niya.
Sana ako na lang ang daddy mo. Ang sarap siguro sa pakiramdam nun, right? Anyways, to answer your question, way yun para maghiwalay ang mag-asawa, ang babae at lalaki. Pero wag mong gagawin yun kung sakaling magkakaasawa ka ha. Pwera na lang kung lolokohin ka at ako mismong sisipa sa kanya. Tumango si Sanya sa sinabing yun ni Maximus dahil naintindihan naman niya. Napangiti pa nga ito sa huling sinabi na gagawin sa asawa kapag niloko siya. Pero bakit po si Mommy nakipaghiwalay sa inyo? Niloko mo po ba siya? Nawala ngiti sa labi ni Maximus ngunit hindi naman blankong kanyang muka. More on hurt face ang nasa mukha nito ngayon. No, I would never hurt your mommy because I love her so much. Later on, nalaman ko na kaya niya ako hiniwalayan para balikan ka. Kayo ng mga kambal mo. Pinili niya kayo kaysa sa akin. Siguro natakot siya na hindi ko kayo tatanggapin. Kaya ayun. Natahimik si Sanya sa kanyang narinig. Naalala na nitong mga nakarang araw ay biglang sumulpot ang kamukha niya na nagpakilalang ina niya. Nung una ay ayaw niya at wala siyang balak paniwalaan. Pero nang kausapin siya ni Lorraine tungkol sa inay naisip niya na bakit hindi niya ito kilalanin. Magkamukha sila kaya malamang nagsasabi ito ng totoo. Isama mo pa nang dumating si Dr. Veralyn ay mas ipinaliwanag nito ng maayos sa kanya. Tanggap niya na si Alicia, ang tunay niyang ina, hindi yun magbabago but she needs time. Lalo pat hindi pa niya nakikita ang mama na Omi niya. Are you hungry? I'm hungry. Let's eat. Sakto naman na tumunugan siya ni Sanya kaya natawa muli si Maximus. Palagi niyo po akong tinatawanan. Ngusong sabi ni Sanya na mas lalong nagpapaalis kay Maximus sa bata. Ang cute mo kasi. Come on, let's eat sa baba. At hinawakan niyang kamay ni Sanyang ikinangiti naman ito. Magkahawak kamay silang bumaba upang doon kumain. Bagsak balikat si Alicia habang papalabas siya ng mall. Wala siyang nakuha na kahit na anong CCTV na maaring makapagturo sa anak niya. Humingi ng tawad ang security ng mall. Sabi niya sa mga ito pulis nang bahalang kumausap sa kanila. Since alam niya by that time ay nagre-report ng mga kasama niya na missing talagang anak, hindi niya akalain na mabilis kukunin ng tadhana ang sumandaling panahon na nagkasama sila ng anak kung kailan nagiging okay na sila nito at close at saka ito'y mawawala. Isa pa kung kailan nakita ng muli si Naomi, saka pa ito nawala. Nasaan ka na ba anak? Alalang bulong niya sa sarili at bumuntong hininga. Doon niya lang na-realize na unconsciously sa front door na naman ng mall siya dumaan. Ang layo-layo na sa parking. Napailing na lamang siya at naglakad papunta sa kotse niya. Ate, palimos po. Biglang lapit sa kanya ng isang bata kung kaya kumuha siya ng barya sa bag para sa kanya nakakaawang mga namamalimos kung kaya palagi niyang binibigyan ng mga to. Ako din ate, palimos. Muling sulpot ng isang bata kaya napangiti siya sa mga to. Sandali, habang kumukuha siya ng barya, ang hindi niya alam ay panggulo lang yun para sa balak ng mga bata. Nang mailabas ang wallet ay binigyan niya ang dalawa, ngunit nagulat siya na may humablot ng bag niya at tinakbo yun. Hoy! Maging ang mga batang nalilimos sa kanya tumakbo na rin pasunod dito. Na-realize niya na ginawa lang nila yon para manakawan siya. Sinubukan niyang maghanap ng mahinga ng tulong ngunit wala kaya kagad niyang hinabol ang mga bata. Nandun pa naman ang cellphone niya at kailangan niyang kontakin sila Dr. Veralyn. Hoy! Ibalik yung bag ko! Patuloy niyang hinabol ang mga to ngunit sa bilis nila hindi niya nagawa. Napapagod na siya kakatakbo at pasukunan sa wakas ay humintong tatlo sa may dulo na isang van. Napahinto siya at habol hiningang napahawak sa dibdib niya. Bakit niyo kinuhang bag ko? Alam niyo bang masama yan? Hingal na sabi niya. Nagkatinginan na tatlo't ng salitang isa. Sorry ate, sorry, talagang dapat. Naputol ang sasabihin niya nang napatingin siya sa van na nasa kanang pwesto niya dahil bigla yung bumukas. Mabilis na may lumabas na makalalakihan mula sa loob at tinakpan ang bibig niya. Sa bilis ng pangyayari ay humarurot na ang van paalis sakay siya. Dahil na rin sa pampatulog na nasa panyo ay nalanghap niya at kaagad na nawala ng malay. Nagising si Alicia na merong gumigising sa kanya na dalawang lalaki na malaki ang katawan. Gising na, oras na para kumain. Napakurap pa siya dahil sa sinabi ng mga to ngunit wala ring nagawa nang hawakan siya sa magkabila niyang braso at akayin palabas ng tinulugan niya. Isang matigas na papag ang hinihigaan niya kanina. Nung una akala niya ay nananaginip lang siya kaya hanggang hawak siya ng dalawang lalaki ay tahimik siya.
Nang maalala ang pagkakadukot niya ay doon lang siya nakapagsalita. Sino kayo? Bakit niyo ako dinukot? Saan niyo ako dadalhin? Nagpumigla siya sa mga ito, ngunit ang higpit ng hawak sa magkabila niyang braso. Hindi man lang siya sinagot ng mga to kung kaya kahit na anong pagwawala at tanong niya ay walang magawa. Pabalang na binitawan ng dalawa ang braso niya, maya-maya't kamuntikan pa siyang masubsob. Dahan-dahan naman! Sigaw at inis na sabi niya sa dalawa. Tumayo siya ng maayos at pinagpagang sarili. Kung wala siyang makuhang sagot ay magtatanong siya kung nasaan man siya ngayon. Inangat niyang kanyang ulo at doon niya nakitang maraming kabataan na nagsama-sama at kumakain. Hindi basta-bastang kabataan kung hindi mga pulubi. Naalala niya paghingi ng tawad ng isang bata bago siya madukot. Ibig sabihin na force sila na gawin yon. Ang mandukot at ang mamalimos. Totoo pala talaga ang sinasabi sa balita na ginagawang negosyong panlilimos ng mga bata. Napakuyom siya ng kamao dahil walang pusong gumagawa nun sa mga bata. Lalo na't mga musmus pa lang sila. Akin na yan! Wag kang lalaban, Tisoy, dahil kung hindi ikaw ang kawawa. Napatingin siya sa isang parte ng marinig na tila may nag-aaway doon. Napakunot ang noon niya nang itulak ng isang malaking batang maliit na bata na kay puto. Habang binubuli nila to dahil kinuha nilang pagkain nito, walang alinlangan siya naglakad palapit sa pwesto ng mga to. Anong ginagawa niyo? Napahintong malalaking bata sa pangbubuli sa tinatawag nilang Tisoy nang biglang sumulpot si Alicia. Napakunot ang noon ng mga bata sa pagsuot dahil kilalang mukha sa kanila. Unang tingin pa lang ay alam kagad nila na hindi ito nabibilang sa kanila lalo na't kay linis ng damit nito samantalang sa kanila hindi. Si Alicia naman hindi maiwasang maawa sa bata na kinakawawa ng mga to. Pero at the same time, maging ang mga to ay kinakaawaan niya. Hindi sana magiging ganun ang ugali ng mga to kung hindi lang sana sila napunta sa ganung sitwasyon. Kung sila'y naalagaan lang sana ng tama at hindi napabayaan. Sino ka? Mukhang bago ka dito ah. Siga ng tanong ng matangkad na lalaki na siyang pinakang inaabusang mas maliliit sa kanya. Wala kang respeto. Mas matanda ko sa'yo kaya matuto kang mangunupo. Nagkatingin na ng mga malalaking lalaki na yon na siya apat sila ngayon at sabay-sabay na nagtawanan. Mas lalong nainis si Alicia sa pagtawa ng mga to. Kung hindi lang sila bati malamang na pinatulan niya ng kausap. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Sinong matandang kasama niyo dito? Hindi tamang ginagawa niyo. Matanda? Salita ng isa sa gitna ng kanilang pagtawa. Mas lalo pa nga silang natawa kaya mas lalong nainis si Alicia. Tumingin ka nga sa paligid mo kung may nakikita ka na kasama naming matanda. Dahil doon ay tumingin si Alicia sa paligid at doon napagtanto na tamang sinabi ng bata. Tinignan niya isa-isang mga to at kahit isa ay wala man lang siyang nakitang kaedad niya o mas matanda sa kanila. Iisa lang ang nakikita niya, lahat sila'y madudumi ang itsura at butas-butas sa mga damit. Bakit ganito? Bakit nandito kayo? Ate ganda, nandito ka sa lungga namin. Ito ang bahay ng mga katulad namin na iniwan ng pamilya at nakikipagpatentero sa kalsada para lang mabuhay. Hindi makapaniwala si Alicia sa kanyang narinig. Kung ganon, lahat ng naroroon ay walang pamilya at ang mga batang lansangan. Well, halata naman sa kanilang kaanyuan, pero mali. Meron pa ring mali. Paano? Hindi ko maintindihan. Kung gusto mo magtanong, ayun, kay Kuya Charles ka magtanong. Siyang nakakatanda sa aming lahat dito. Meron tinurong bata at kaagad na namukha ni Aliciang lalaki. Isa yon sa lalaki ng limos sa kanya tapos kasama ng lalaki kumuha sa bag niya. Nawala kaagad sa isip ni Aliciang mga kaharap at kaagad na naglakad papunta sa kinalalagyan nun. Sigurado siya na makakakuha siya ng sagot mula dito. Nangyari dun? Takang tanong ng mga naiwang bata. Ewan, baka baliw. Nagtawanan sila dahil doon at maya-may muling bumalik sa pangbubuli sa tinatawag nilang Tisoy. Habang si Alicia naman ay kaagad nang hinawakan ng braso ng lalaki at iniharap sa kanya. Ano bang? Hindi na ituloy ng lalaki ang sasabihin niya na makitang may gawa nun. Ikaw? Sabi ni Alicia at naalala na ito ang batang humingi ng tawad sa kanya bago siya makuha ng mga lalaking dumukot sa kanya. Isa ka sa lalaking dahilan kung bakit ako napunta sa lugar na to? Dahil napalakas ang boses na Alicia ay napatingin sa kanyang mga bata sa paligid. Humintong mga to sa kanilang ginagawa o sa kanilang pagkain at natuon ng buong atensyon kay Alicia.